Sino si Jacob? Ha? Anak ni Isaac. Ano pa ang ibang description kay Jacob? May kapatid na si Esau. Ano pa? Ha? Ano? Ha? Dinaya niya yung kapatid. Ano pa? Madami na yan. Ano pa yung inyong naalala kay Jacob? Nagipat? Mulo sa anghel. Ano pa dyan sa bandang likod sa may natutulog? Ano pa ang pagkakilala niyo kay Jacob? Ni Esau. Okay, so yung dinaya, sinabi na nila doon, ano pa dyan sa inyo? Ano ba? Okay, siya po ay nanuli sa presensya ng Panginoon. Ano pa? Ha? Si Jacob ay lalaki, siyempre. Ha? Dalawa lang naman, lalaki at babae, wala nang iba. Diba? So lalaki si Jacob. Siya ay anak ng Diyos na kung saan ang sabi, minsan pinagutusan siya ng kanyang ama. Sino ang ama ni Jacob? Si Isaac. Ang sabi ni Isaac, Jacob, kung mag-aasawa ka, huwag kang maghahanap dito sa mga Canaanites. Ang sabi ni Isaac, noon ka pumunta sa mga kalahi natin, doon ka maghanap yung ating mga kapananampalataya. Kaya si Jacob ay pumunta. Alam niyo, si Jacob, hindi niya nakalimutan yung isipan na yun na siya ipupunta doon sa kanyang kamag-anak. Pero alam niyo ang kasaysayan ni Jacob. Diba? Noong si Jacob, nung dinaya niya yung kanyang kapatid, ano ang ginawa niya? Ha? Nag-ano? Nagkunyari siya sa Esau. Pagkatapos na nagkunyari siya, nung natakot siya, saan siya pumunta? Di ba tumakbo siya? Natakot siya kay Esau na kanyang kapatid, kaya siya ay umalis doon sa kanilang lugar, pinalis siya ng kanyang nanay hanggang sa nakarating doon sa Betel. At doon sa Betel, na naginip si Jacob, natulog siya nag-iisa, nakahiga sa bato, yung ulo niya. Nagkaroon ng panaginip si Jacob. Ano ang panaginip ni Jacob? Ha? Teka muna, may nananaginip na ba sa inyo o okay lang kayo? Ha? May nananaginip na sa inyo? Okay lang? Okay. Pag may nanaginip na, gigisingin natin. So doon nanaginip siya, ang kanyang nakita ay may mga anghel na bumababa at umaakyat na punta sa langit. Mayroong ladder na nakikita siya. Okay. So dito sa kasaysayan na ito, ang sabi sa atin, nakita niya ang Panginoon. At dito sa kasaysayan na ito, siya ay nagkaroon ng isang direksyon sa buhay na ang sabi niya, pupunta na siya doon sa kanyang, sa kung saan doon siya maghahanap ng mapapakasawa. Gusto kong makita ninyo ito kasi kayo ay darating din sa punto na kung saan kayo ay nai-inlove at nag-iisip na rin na mag-ano. Ha? Di ba yung mga kabataan gusto nyo? Di ba? Sino sa inyo nagkakatras na?
Ang noon elementary pa lang, may class na ako, grade 6 ako, may class na ako eh. Kayo? Siyempre, mayroon na, pastor. Ha? Diba? Mayroon na. So dapat mag-guide kayo saan? Anong direksyon na dapat gawin? Diyan natin titingnan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. At mayroong guide ang banal na Biblia kung paano tayo tutungo sa ganong sitwasyon. Ha? Ang Bible ay may guide kung paano tayo pipili ng makakasama sa buhay. So yung guide na ito ay ating titingnan para sa ating paglilingkod sa inyong paghahanda ay mayroon tayong gabati na tama ang ating tinutungo sa buhay. Okay. Sa Bible, ang Bible, Genesis chapter 29. Okay, mayroon na. So kung mayroon kayong Biblia, may dala kayong Bible, sino ang magbabasa? Ang babasahin natin chapter 29 verses hanggang verse ang naman. Wala na, brown out. Check, check, mic check. Hello. Hello na. Okay. So madali lang naman ito, 30 minutes, tapos na ito. Basta ito nakakonect at nakita natin, tapos yan.
Ayan na. Okay. Ha? Ayun, madali lang yan. Okay, yan na. Okay. So bago tayo magpatuloy doon, ang tanong dito, sino ba ang pwede nang magjowa? Ha? May tula yan. Hindi ako magaling gumawa ng tula, pero nakakaunawa naman ang tao. Pwede na magjowa. Okay. Sa wakas, dumating itong fellowship na inaasam ko para makatagpo mga gwapo at magandang Kristiyano. Dito kumpirmadong boundless magiging feeling ko sapagkat makakakita pwedeng maging prospect ng buhay nito. Plano ko sa marching dapat hindi palampasin ito. Hindi ko lang alam kung anong magiging reaksyon nito. Sa marching lagi. Pero bahala na basta imamarching ko ito. Kahit nininervyos at nalalamig ako basta maholding hands ko ito. Yung pala ang pag-ising sa inyo eh. Mabuti pa itong kaibigan ko sapagkat jowa niya ay nandito. Masdan mo anong saya. Sinisiguradong siya lang ang mahal nito. Nakakaingit kung pagmasdan, may palambing-lambing pa ito. Di bali, sa susunod, babawi ako. Itong kamatsing ko, baka makasabi na ako. Mga teenager na nandito, sadyang napakarami ninyo. Kayo'y nandito para makipaghalubilo sa mga magaganda at mga gwapo. Huwag mo nang ma-inlove kung kanino, baka feeling mo infatuation na ito. Ang gamot sa murang damdamin ninyo isang paligo, Hindi tanggal kasi na. kita masyado. Sunawaan mo na. Sa mga graduate, may mga sweldo. Ang advice ko, magjowa na kayo. Ang last trip, medyo delikado. Baka maplatayan, hindi makadiretso. Delikadong matuyo, puso'y tuloy lang malungo. Kaya lakasan itong loob mo sa mga discovery, dapat consistent kayo. Ako ay nagpupugay sa inyong programa na masaya at makulay. Sa officers na napakahuhusay, tinipon ang mga distritong sabay-sabay upang isagawa ang programa magpapatibay sa kabataan nagsasana. At sa hirap, sila'y makatagpo ng makakasama sa buhay. Pero mayroong guide yan ha. Sinabi ko na sa inyo, yung una, yung mga may sweldo lang mo. Yung makagraduate lang mo. Ha? Kayo, bibigyan kami kayo ng mga advices para diretso ang pagpili at sana kayo ay magabay ng gusto. So, true love works, Genesis chapter 29, yan ang ating pag-uusapan. So, ang story ni Jacob, alam nyo, siya ay pinagpala ni Jacob. Genesis chapter 27. Chapter 28, ang sabi sa verse 1, do not marry any of those Canaanite women. Huwag daw, sabi ni Jacob. Sa verse 11 hanggang 15,
nagkaroon siya ng encounter sa ating Panginoon at doon pinagpala siya ng Panginoon. Binindisyonan siya ng Panginoon. Sinabi ko sa inyo yung pangitain niya ko. At ito ang Genesis chapter 29. Ang sabi, so Jacob went on his journey and came to the land of the people of the east. And he looked and saw a well in the field, and behold, there were 3 flocks of sheep lying by it. For out of that well they watered the flocks, as large stones was on the well's mouth. And Jacob said to them, my brethren, where are you from? And they said, we are from Haran. Then he said to them, do you know Laban, the son of Nahor? And he said, we know him. So nakatagpo ni Jacob doon sa balon, tinanong niya kung kilala niya si Laban. So he said to them, is he well? And they said, he is well. And look, ang sabi, his daughter Rachel is coming with the sheep. Now while he was still speaking with them, Rachel came with her father's sheep, for she was a shepherdess. So nakita nyo, sino ang nakita ni Jacob na dumarating? Sino? Dito, ha? Si Raquel. Si Raquel. Okay. Ano ang kasama ni Raquel? Mga tupa. So ibig sabihin, si Raquel ay masipag na babae. Kayo kaya nyo magpastol ng tupa? Sa atin hindi natin ginagawa, no? Pero kung kayo ay nabuhay noong matagal-tagal na nagpapasto kahit dalaga ng kalabaw, naranasan nyo. Okay. Saan sila nakita? Sa balon. Alam nyo ba mga young people na noong panahon, ang balon, meron pa kayo nakikita na balon ngayon? Meron pa? Meron pa dito? Noon una, yung balon, doon nag-meet ang maraming mga tao. Ha? Noong bata pa kami, doon, pag nandoon ang napakaraming mga babae, nag-iipon-ipon doon, naglalabas sa palimot ng balon, doon sila nagkikwentuhan, nagchichikahan. Pero ngayon, wala na masyado yan. Ngayon lang ang meeting place ngayon ng mga tao sa mall. Noon po sa balon. Ha? Imagine nyo na lang yan. Ang sabi, doon niya na-meet si Jacob, doon niya na-meet si Raquel. So, doon niya na-meet sa kung saan nandoon yung isang lugar na doon sila nagpapainom ng kanilang iniigiban ng kanilang mga tupa. Doon din naglalaba ang maraming mga tao sa balon. So doon niya na-meet mga kapatid si Rachel na may mga tupa ng kanyang magulang. So number 1, na sinasuggest ng Bible kung kayo ay maghahanap, dapat mayroong pinatawag na personality. Okay. Pag sinabing personality, hindi ko sinasabi dito na matangkad, matangos ang ilong, maganda o gwapo. Ha? Ang tinutukoy ng Bible na personality, yung personality niya ay dapat ay masipag. Ha? So mga dalaga, mga binata, kung kayo ay maghahanap, number 1 ay masipag. Yung personality niya ay masipag. Huwag kayong maghahanap ng mapapangasawa na sa Bicol kaya yung nagmamarasugira ang tiga-apo. Ano ba yan bigay sa Vicente? Ha? Yung tamad. Sa madaling sabi. So huwag titingnan nyo kung masipag. Ha? May personality ang sabi
dapat siya mabait. Yung personality niya may pagkatakot sa Panginoon. Sa madaling sabi, yung mapapangasawa nyo, dapat ay kaya kayong buhayin. Masipag. Tandaan nyo yan. Okay. Tatlo lang ito. Pangalawa, yung personality dapat masipag, industrious. Number 2, yung dapat mayroon siyang capacity. Sabi ng Bible, is he well? He is well, and look, his daughter Rachel is coming with the sheep. Pwede kayong buhayin, ibig sabihin, mayroong trabaho. Mayroon akong nakita sa Facebook. Yan ang nakalagay. Nabasa niyo yan? Wanted. Wanted boyfriend. Ano ang requirements yan? Yung sinuma, certificate of no marriage. Sinuma, dapat aalamin nyo, baka yung mapangasawa nyo may pinakasalan ng iba, problema yan. Ano pang sunod yan? Dapat may SSS o di kaya may DSIS. Ibig sabihin niya, employed, private o public. Gusto ko itong maging malinaw sa inyo kasi ikakabuti nyo ito. Pati na mga magulang i-guide natin sila. Ano pa nakalagay dyan? PhilHealth. Siyempre, automatic yan. May pag-ibig fund. Ibig sabihin, member ng pag-ibig fund. Ano pa? Fit. And with good health. Dapat yan. Huwag kayo maghahanap ng hikain. Na ibig sabihin, yung good health. Kasi pag kung hindi mabuti ang pangangatawan, araw-araw kayo magpapadoktor, problema niya. So yan muna, titingnan nyo. Ano pa ang nakalagay dyan? With bank account. May fund. Kung may bank account, dapat may fund, mayroon laman. Okay. Businessman o di kaya employed na nakalagay dyan. With biodata. Nakalagay dito mga kapatid. Ano pa? Yung resume, dapat tingnan mo. With house in lot. Yan, kinopya ko lang yan doon sa Facebook na nakita ko. Yan, minagay niya. Ano pa ang sabi dyan? With car. Ay, nasasakyan, yung tindihan ko ng qualification. Minsan, tama din yan. Kasi pag walang sasakyan, yung dalawa, mag-asawa kayo, dalawa na kayong walang sasakyan. Lalakad lang kayo. Pero yung nakita nyo na, ibig sabihin yan, medyo lang yan, medyo, yung description niya ay parang napakataas ng requirements na hindi. Pero ang principle dyan na ibinibigay, yung dapat o karapat-dapat, nasa inyong pagsasama, magi kayong maligaya at hindi kayo nahirapan. Yung pinakababa dyan mga kapatid, ang nakalagay, batid mag-uma, maglukad, umag-hakot. O tagakuan ni, ang term na yan mga tugang tagakatanduanis yan, batid. Siguro ko tagakatanduanis yung naghanap yan. Ang ibig sabihin, marunong kung wala ito sa mga qualification na yan, wala dyan sa taas na yan, pero yung pinakababa, ang hinahanap ng mga kapatid, marunong daw mag-uma, maglukad, magkupra, at marunong maghagot yung sa abaka. Nag-ut. Wala dito abaka sa iyo, hindi mo na unawaan. Ibig sabihin, sa madaling sabi, ay masipag. Kung wala yan dyan, nakakita kayo, yung sa taas na yan, hindi, wala dyan mga kapatid. Pero
din ay dapat masipag at kayang mabuhay. Number 3, connectivity. Yung tao na dapat mayroon kayong koneksyon. Ang sabi din dito, kissed Rachel and lifted up his voice and wept. Yung tao na pwede mong sandalan, pwede mong pagsabihan, pwede mong iyakan. Yung connectivity ay nandoon dapat sa inyo. So yan yung mga sinasabi sa atin. Pero paano ito? Paano ito madidevelop ng isang tao? Number 1, dapat titingnan mo yung pagiging spiritual ng isang tao. Lahat ng yan, kung nandyan man yan, kung hindi spiritual, hindi matatakotin sa Panginoon, ang nakita nyo dapat ikis yan. Naunawaan niyo ako, mga young people? Hello? Baka nananaginip na yung katabi nyo, tapikin nyo daw. Baka nakakita na ng hagdan, papunta sa langit. Okay lang kayo? So yung connectivity. Sa pagiging spiritual naman, dapat marunong siyang magbasa ng banal na Biblia. Ito mga young people. Kapag kayo nagbasa ng Bible, yan lang ang mga itatanong nyo. Magiging meaningful na ang pagbabasa nyo ng Bible. Sino sa inyo nagbabasa ng Bible? Wala. Itaas daw po ang nagbabasa ng Bible. Iilan lang, magbasa kayo. Kung gusto nyo na maging meaningful ang pagbabasa nyo ng Bible, tingnan nyo yan, picturean nyo yan. Yan lang ang itatanong nyo sa pagbabasa ng Bible. Magiging meaningful na ang Bible study nyo. Okay. So pag nagbasa kayo, magkaroon kayo ng journal. Kasi dyan madidevelop ang malapit na pakikipagrelasyon nyo sa Panginoon. So mga magulang, mga kabataan, ito po ang tatandaan natin. Pagbasa ninyo ng Bible, ang tanong kaagad mga kapatid, nahahanapin nyo, who is God in this chapter? So halimbawa, binasa nyo ang Genesis chapter 29. Ang tanong, sino ang Diyos na sinasabi dito? Halimbawa, binasa nyo ang chapter 29. O di kaya Genesis 1:1. Genesis chapter 1. Ang tanong, sino ang Diyos na binabanggit sa talata? O di kaya sa chapter. Halimbawa, nabasa nyo Genesis chapter 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Sino ang Diyos doon? Creator. Ba? Siya ang kaglalang. So, isusulat nyo pag nag-journal kayo. Dito sinasabi ng Bible na siya ang ating tagapaglalang. Yan. Pangalawang tanong, what can I learn from this chapter? Ano yung natutunan ko dito sa chapter na ito? Subukan nyo yung gawin nyo yan. Kapag naitanong nyo na yan, ang sunod na tanong, how do I apply my learning to my life today? Paano ko i-apply yung aking nabasa? Yan ang titingnan nyo dyan. Tatlong tanong lang yan. Okay? Then, express nyo, ilagay nyo yung thanksgiving, prayer request, isulat kung ano ang mga tugon ng Panginoon sa iyo, mga sinagot ng Panginoon. Para sa inyong pagpipili, alam nyo, madidevelop sa iyo yung pagiging spiritual. Isa sa pinakamahalaga sa pagpipili ay dapat ang mapili nyo ay malapit sa Panginoon. Mga magulang, igagay nyo, huwag nyo pong pababayaan ang inyong mga anak na basta na lang nakakuha at sasabihin nyo, okay na yan. Malaki po ang ating role na ating po ginagawa. At kapag kayo ay nakakita niya, sabi ni Mrs. White, ito,
Sabi, examine carefully to see if your married life would be happy. Tingnan nyo daw na mabuti kung ang inyong pagsasama ay magiging masaya or in harmonious and richer. Let the question be raised, will this union help me heavenward? Will it increase my love for God? And will it enlarge my sphere of usefulness in this life? Sabi ni Mrs. White, if these reflections present no drawback, then in the fear of God, move forward. So yan ang pinaka-guide. So huwag kayo mga kapatid, huwag mo itatanong, sasabihin nyo, ito na ba Panginoon? Huwag nyo yan itatanong, tingnan nyo lang kung ano ang sinasabi diyan. Will this union help me heavenward? Dadalhin ba kayo ng pagsasama na ito sa langit? Baka hindi naman kayo dadalhin sa langit. Baka bituin ang ipakita sa inyo. Pag nasa po kayo, may bituin na kayong makikita. Hindi yun. Dito dapat palangit ang direksyon. Ano pa? Will it increase my love for God? Lalo ba ako mapapalapit sa Panginoon kapag hindi kayo napalapit sa Panginoon sa pagsasama nyo? Kung may sweetheart kayo, may girlfriend kayo, may jowa kayo, pag hindi kayo idadala sa malapit na relasyon sa Panginoon, hindi yun. So yung tanong na yan, will it increase my love for God? And will it enlarge my sphere of usefulness in this life? Magiging ba akong useful sa ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon? Ang sabi, if these reflections present no drawback, wala, lahat ng tanong na yan nasagot mo. Okay, pabor ang sabi. If this reflection present no drawback, then in the fear of God, move forward. Saka lang kayo mag-move forward kasi nandyan yung nasagot ng positive ang mga sinasabi sa atin. Okay. So sabi dito sa atin, mga magulang, upon no account, should the marriage relation be entered upon until the parties have a knowledge of the duties of the practical domestic life. Huwag daw kayo tutuloy ng pag-asawa kung wala kayong alam tungkol sa domestic life. Anong ibig sabihin nga? Yung buhay pangtahanan. Marunong na magtahi, magluto, maglaba. Sabihin nyo, lahat na po yan. Okay. So ano pa? The wife should have culture of mind and manners that she may be qualified to rightly train the children that may be given her. Many ladies well educated, having graduated with honors at some institutions of learning, are shamefully ignorant of the practical duties of life. They are destitute of the qualification necessary for the proper regulation of family, and hence essential to its happiness. Alam niyo, ako marami na akong kinasal, marami akong kinounsel, ay ang mga tanong na ito ay tinatanong ko sa kanya. Mayroong nagtapat sa akin ang sabi ng pastor, marami akong alam sa duties sa bahay. Pero ang sabi niya, ang isa niya talaga sa problema ko ay yung paglalaba at paghuhugas. So, sabi ko doon sa lalaki, ito nakita nyo, ikaw kaya mo maghugas, kaya mo maglaba. Sa counseling, sabi ng lalaki, kaya ko po yan, gagawa ko po yan. So, wala kayong magiging problema sa ganitong sitwasyon. Nandiyan yung partner mo, nagsabi ganito yung kanyang kalagayan. Sabi daw, okay naman lang. So, tuloy mga kapatid. So, kinasal ko sila at the other, nung last month na met ko mga kapatid, mayroon ng isang anak. Pero wala yung problema kasi doktora yung babae. Yung hindi marunong maglaba at maghugas. So, mayroon naman daw silang washing machine. So, wala yung problema. So, dito, para maging masaya, ay dapat i-practice yan. Last, mga kapatid.
Deceptive practices in courtship. A young man who enjoys the society and wins the friendship of a young lady, unbeknown to her parents, does not act a noble Christian part toward her or toward her parents. So, kung kayo ay manliligaw, mga binata, magpapaalam sa magulang. Pag hindi daw nagpaalam, deceptive practices yan. Hindi daw po maganda. So, yan ang dapat natin tandaan. So, pag itong nagawa nyo mga kapatid, nasanay na inyong gawin ang mga bagay na dapat isagawa, yan masasabi natin yung sinasabi sa Bible na true love works. Yun tunay na pagmamahal. Pero kayo mga bata pa kayo, pag sintang pururot kaya, huwag mo. Ha? Infantuition. Ano ba yung infantuition sa Tagalog? Impatso? Bicol? Ha? Impatso, sister ka rin? Pag nai-impatso, biglahidan sa nga ng asay pigiman sa milya. Pag nakautot, wala na. Okay, so yung kayong mga young people, tama yan, nag-crush-crush na kayo. Hanggang doon lang ha. Walang papasok muna sa mas malalim na relasyon sapagkat hindi kayo natatapos. So binigay ko ito para mag-guide kayo, hanggang yung mga magulang nyo, matulungan din kayo. So pag tama na, magpaalam na. Diyan kayo magiging masaya. Okay ba kayo? May tanong kayo? Ha? Wala silang tanong, mahiyak sila magtanong kasi mapapakinggan ng mga okay lang kayo? Okay? So hindi naman kayo nakatulog? Yung mga nanaginip, sino ang nanaginip sa inyo? Wala naman. Sige. So thank you po, pagpalain kayo ng Panginoon. So ibibigay na natin.